A fulfilling career and a loving relationship. Why choose if you can have both? I'm happy with the choices I did. Kaya pala talaga may standard ka dapat sa lahat ng aspect ng buhay mo. Hindi ka choosy. Alam mo lang talaga deserve mo. Kasi sa standard na yan, paghuhusayan mo rin ang commitment at excellent effort mo. Happily thriving now in my chosen career as a sales copier. Nasunod ko passion ko for writing. Happily in love with a wonderful girl that made me stabilize my focus. I have my first and I know it will be my last relationship because I waited for the best girl to pursue in my life. Why choose when you can have both? Sa tamang panahon, ibibigay yan lahat. Yun sabi niya. Katuwa makarinig ng ganyan eh, no? Pero, human nature yung parang mainis kayo. Talaga ba? Na? Oo lang, human Na nature. posible ba yan? Yung mga Posible ganon? ba yan? Parang sabihin na sa real world mo lang ganyan. Pero, nagigets ko naman yung sinasabi niya. Pero siguro hindi kasi lahat nabibigyan ng opportunity na ganon. Or siguro yun na yung sinasabi niya na hindi ka mag-aantay ng opportunity na ikaw yung mag-grab or maghahanap ng opportunity para sa'yo, parang ganon. Na hindi ka lang magsasettle sa kung ano Paano na lang yung meron, pero talagang ipupush mo kung ano yung gusto mo. So yun yung sinasabi yung hindi ka choosy pero may standard ka. Very good. Oo nga. Pero case to case basis kasi. Pero agree naman ako sa kanya. Naniniwala naman ako na yun nga eh, yung dapat maganda yung, para sa akin yung pinakamagandang advantage na meron yung tao, time eh. Ayun nga, parang yun ang hindi lahat ng tao meron eh. Marunong ka lang magtiis, magtiyaga, maghintay. Palaging dadating ang tama sa'yo eh. Pero case to case basis kasi eh. Yan nga. So, Ano ba? Go. ha? Ano? Pag medyo adult ka na talaga, iniisip mo na wala ka ng time, parang dapat ngayon, parang may standard kasi na by this age, dapat nakasettle down ka na, dapat may magandang work ka na, di ba parang may ganon? Oh, hindi. Kaya hindi mo rin mapigilan yung tao na nagsisettle sa kung anong meron kasi parang gantong ano na ako, 40 something na ako, wala na ito na yun, yung mga ganon. Oo. Also, pag breadwinner ka, wala ka ng time eh. Sa bagay. Medyo late na yung start mo talaga para sa sarili mo nun. Oo. Hindi, pero ibig ko sabihin, breadwinner ka, so nakakita kang trabaho, parang hindi naman angkot para sa'yo, pero alam mo, ito hindi na makakapag-intay, hindi mo lang pwede sabihan yung pamilya mo na wag muna kayong kumain. Oo. Kasi nahanap ko pa yung standard ko. Siguro Dudoy, yung si Kuya parang hindi siya taga-buhat, no? Oo. Kasi nakahanap siya ng kung siya anong gusto niya talaga, kung saan siya masaya. Kasi yun nga, kung may mga binubuhay ka nga, kahit hindi ka masaya, pero nabubuhay mo yung mga kailangan mong buhayin, Oo. talagang magsasettle ka sa ganon. Pero maganda kung ganon na katulad yung sa kanya. Kaso yun nga yung mga sasabihin na iba sa real world, hindi naman ganon. Hindi. Sorry, nangyayari naman talaga yan. Maganda lang yung setup ng kanya. Pero sa iba nga kasi, hindi ganun kaganda yung setup Hindi nila. applicable siya sa lahat. Hindi ka pwede maging choosy. Hindi, sa katulad dun sa perfect girl para sa'yo. Minsan yung perfect girl para sa'yo, hindi mo hinahanap eh. Saka parang katulad niya sa sitwasyon niya, sinusukat niya kung angkop sa kanya yung babae. Minsan di mo na kayang sukatin, minsan tinatamaan ka na lang talaga eh. So maganda naman yung kanya, nakakatuwa, saka tama yung payo niya na always look out for yourself. Huwag kang settle for less. Pero sometimes the situation calls for for less na tanggapin mo para mabuhay mo yung pamilya mo eh. Sa trabaho, para sa akin, pumapasok lang dyan yung di ba yung sinasabi nga yung the grass is greener on the other side. Tapos yung totoo daw na kasabihan nun is, the grass is greener where you water it.
Kasi hindi lahat ng tao pwede mong makuha yung trabahong gusto mo eh. Pero what's in your control is mahalin yung trabahong meron ka. Na-appreciate mo kung ano nabibigay nun sa'yo, kung anong nagagawa nun para sa pamilya mo, then para sa'yo yung trabaho na yun. So, nag-settle ka na nga lang. I-appreciate mo na lang. Appreciate mo talaga. Kasi ano nga ba standards mo? Kasi napaka-vague nun eh, ng kung ano standards mo. Eh kung yung standards mo lang simple, And then saka kung yung standard mo is mabuhay yung pamilya mo, na nabibigay mo kung ano yung kailangan nila, so good yung kay kuya, pero sa iba na hindi nagkakaroon ng benefit ng ganon, nila at may choice eh. dapat ikaw din mismo alam mo kung paano mahalin yung mga bagay na meron ka. Love yours ka, di ba? Kasi baka mamaya hanap ng standard mo. Never ending yun endeavor yun Habang buhay ka maghahanap nun, yung hahanapin mo yung angkop para sa'yo, yung best para sa'yo. Hindi ka na nakapag settle down, kakahanap mo, ganon. Pwede. Kasi as human beings, di ba lahat naman tayo gusto natin magandang buhay. Pero hanggat di mo minamahal kung anong meron ka, hindi ba habang buhay ka maghahanap ng tamang standards para sa'yo? Pero kudos kay kuya, kung ganun yung naano niya. Pero sa iba naman, na hindi ganun kabuenas, hindi ganun pinagpala, yun ang masasabi ko. Love yours talaga. Pag natuto kang mahalin kung ano meron ka, automatic, kontento ka na eh. Hindi ka nagsisettle, nakokontento ka. Malaking pinagkaiba nun eh. Nagsisettle, hindi ka kontento, pero pinipilit mong maging okay dun sa nakuha mo na eh. Yung contentment sa pagmamahal sa meron ka, hindi man perfect o hindi man sobrang ganda nun para sa ibang tao, para sa'yo, perfect na yun. Kaya nga may mga tao, di ba, nagtataka ka, mas pipiliin pa mamuhay na lang sa probinsya dahil mas tahimik. Sa taong maambisyon, hindi maintindihan kung bakit ganon. Pero doon ako sa nahanap na kung ano yung makakapagpasaya talaga sa kanila. Good job kay kuya, good job.